Ngayong nalalapit na ang Christmas rush, may naisip na solusyon sa traffic ang MMDA o ang Metro Manila Development Authority. Baguhin daw muna ang schedule ng pagbubukas at pagsasara ng mga mall. Live mula sa Makati may report si Marisol Abduraman. Marisol? Ma'am Jess, pasado alas 9 na ng gabi pero gaya nga yung nakikita dito sa ating likuran, talagang napaka-tindi pa rin ho ng traffic talaga naman. Ito nga ang sinasabi ng MMDA na hindi pa nga ito tinatawang Christmas rush, kaya asahan na raw natin na mas lalala pa rito ang ating mararanasan. Kaya naman, ang kanilang naging mungkahi ay late nang magbukas at late nang magsara ang mga mall sa Metro Manila. Hindi pa man rush hour, mabigat na ang traffic sa EDSA papuntang Makati. At ngayong magpapasko, asahan na raw ang paglalapan ng problema sa trapiko. Hindi lamang sa EDSA, kundi sa mga lugar na may mga nakatayong mall. Pinulong na kanina ng MMDA ang mga mall managers para pag-usapan ang mungkahing baguhin ang schedule ng pagbubukas at pagsasara ng mga mall ngayong holiday season. Mababawas doon sa rush hour Kasi hindi natin sila kasabay sa pag-uwi sa gabi. Hindi natin sila kasabay sa pagbukas din sa umaga. Unlike today, magkakasabay tayo lahat. Iba't ibang option ang inilatag ng MMDA. Ang pagbubukas ng alas 11 ng umaga hanggang alas 11 ng gabi o di kaya'y ang pagbubukas ng alas 12 ng tanghali hanggang alas 7 ng gabi. Option din ang pagbubukas ng alas 8 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi o di kaya'y alas 9 ng umaga hanggang alas 11 ng gabi. Pati ang 24 oras na operasyon, iminungkahi din. Lahat ng mga dumalong mall manager, pabor sa operating hours na mula alas 11 ng umaga hanggang alas 11 ng gabi. Ipapatupad ang bagong mall hours mula sa November 28 hanggang January 3. Maliban na lamang sa December 24 at 25 at December 31 at January 1, kung kailan mula alas 12 ng tanghali hanggang alas 8 ng gabi ang kanilang mall hours. Hindi naman binagong operating hours ng mga supermarket ng mall. We lose some in the morning because we close for 1 hour. However, now mall operators have to work harder to recover what it loses in the morning, and within the day, we still have to recover our targets. It's for the benefit of the public, for our consumers, so madali naman namin gawa ng adjustment. Pero pumalag ang Philippine Retailers Association. Baka raw kasi sa halip na kumita sila sa Pasko, ay ikalugi pa nila ito. Kasi nasa batas kasi na kailangan namin magbayad ng tinatawag na night shift differential So, halimbawa, kung yung empleyado mo magtatrabaho beyond 10 p.m., kailangan bayaran mo ng extra pay. Gayunman, wala naman daw silang magagawa dahil nakabase ang kanilang operasyon sa operating hours ng mga mall kung saan sila may mga pwesto. Hati ang opinyon ng mga parokyano ng mall sa napagkasunduan ng MMDA at mga mall operators hinggil sa late na pagbubukas at late na pagsasara ng mga mall. Kung yun ang magiging solusyon para mabawasan ang traffic ng daloy ng sasakyan, bakit hindi? Kung alas 5 man ang labas namin, nakakahabol kami sa mga mall. Pag malayuan mo, late ka na rin pauwi sa bahay ninyo. Hindi rin pabor dito ang ilang nagtatrabaho sa mall na aming nakausap. Taga Cavite po ako, parang yung biyahe po namin masyadong malayo. So kung late na rin ang sara? Mahihirapan po kami, lalo na yung sa mga biyahe ngayon. Magtatalaga rin ng 10 MMDA traffic constable at isang pulis na tutulong sa mga security guard ng mall. Hindi naman po pwedeng sumunod na lang tayo sa shopping patterns in such a way na nagiging whimsical and discretionary na sa individual na nakaka-affect din ng societal traffic. Ma'am Jess, sa EDSA alone, 15 major malls ang nandito. Kaya kung sakali nga na talaga tuloy-tuloy ng implementation niyan at hoping at asan nang walang magiging problema, malaking bagay raw talaga ito. Hindi lamang sa traffic congestion para may iwasan na rin ang mga vehicular accident at ganoon din yung mismo mga pedestrians din para na rin sa kanilang kaligtasan dahil hindi nangalingin sa ating kaalaman na talagang dahil din dito sa napakadaming sasakyan nga na nagbibiyahe dito sa EDSA ay hindi may iwasan ang pagkakaroon ng mga aksidente. Samantala, Ma'am Jess, balak na rin ng MMDA na sumulat na rin sa MRT at LRT para hingiin na rin ang kanilang posibilidad na pagkaroon na rin ng extension sa kanilang operating hours kasabay nga noong pagbabago rin sa schedule nitong mga mall dito sa Metro Manila mula November 28 hanggang January 3. Ma'am Jess? Marisol, napag-usapan na ba nila yung mechanics kung aling mall ang magbubukas sa anong oras? Ano yan? Dadaanin sa bunutan? Ganun ba yon o usapan na lang?
Ma'am Jess, yung una, no, we understand yung unang napag-usapan at sinasabi ng MMDA ay may proposal sila na hindi na sabay-sabay ang kanilang pagbukas. Pero kanina, ang napagkasunduan ng konsensus lahat ng mall managers at mall owners ay lahat sila sabay-sabay ng kanilang opening at closing. All of them agreed to the first option na late na silang magbubukas, that is 11 a.m. at late na rin silang magsasara at 11 p.m. Merong isang mall na located ito sa Metro Manila na humingi na mas agahan pa ang kanilang mall operations at maging late ang kanilang pagsasara. Total, hindi naman daw sila located dito sa EDSA. So going back to your question, Ma'am Jess, iisa na lang po lahat ang kanilang schedule except that lahat sila na iba na ang kanilang schedule. So instead na regular na 10, naging 11 na po ang kanilang pagbubukas. At malamang, kasi ngayon, anong oras ba ang pagsasara nila? Alas 8 yata eh. So gagawin na rin niyang 9 o'clock. For now, ang alam natin, alas 10 ang kanilang closing talaga. So simula November 28 hanggang January 3, instead of 10 p.m., mai-extend ito ng hanggang 11 p.m. This is precisely the reason daw para hindi ito sasabay sa tulad nitong mga galing pa lang sa work. Ito yun, yung mga nakikita sa likod. Actually, pauwi pa lamang ito sa kanilang mga bahay-bahay pagkatapos ng trabaho. Pero hanggang ngayon, nasa kalsada pa rin dahil napakahaba nga nitong kanilang binubuno. At lalo pa talagang lumala nga ang traffic dito sa ating kinaroroonan. So, at least man lang daw kung meron mga nagmumall at maglalabasan by 11 o'clock, bawas na ito sa mga nasa kalsada ng rush hour, Ma'am Jess. Maraming salamat sa iyo, Marisol Abduraman.